Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa gitna ng maiinit na isyu na kinakaharap ngayon ng bansa, lalo na sa matinding anomalya sa korupsyon na nagdawit ng mga malalaking isda sa gobyerno na nagdulot ng matinding pagkagalit ngayon ng mga mamamayang Pilipino ay ang idinadaos na malaking rally mula November 16, 17 to 18 na inorganize ng Iglesia ni Cristo, GIL at KOJC sa Rizal Park, Manila. Subalit, bigo na naman si VP Sara Duterte at mga kampo ng mga Duterte na isagawa ang plano nila para patalsikin si PBBM. Eto ngayon ang pananaw ng mga eksperto sa nangyaring rally. Ayon sa impormasyon ay mayroong umanong balak ang mga DDS, Maisu Group, na mananawagan ng pagpapababa sa Pangulo at isasagawa nila ito mismo sa 3 araw na rally ng INC, GIL at KOGC. Subalit, pumalpak ang plano nila. Dumistansya ang INC sa mga nananawagan ng destabilisasyon, kodita at ang pag-aaklas sa Pangulo at itinaboy at hindi pinayagan ang mga grupo ng mga DDS na makisali sa rally sa Luneta, kung kaya ay dumiretso itong mga grupo sa Liwasang Bonifacio at ang iba ay sa EDSA Monument upang doon na lamang mag-rally. Nabuking din na kung sakaling magtagumpay ang rally na ito laban sa gobyerno ay ipapalit nila si VP Sara sa pagkapangulo. Isinagawa nila ito upang hindi matuloy ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente de Umano sa darating na February 2026 at isa pa upang maproteksyonan ang mga senador na kaalyado ni VP Sara na hindi makasuhan at hindi makulong, lalo na at may balita na bago ang kalagitnaan ng Disyembre ay meron na umanong mga arrest warrant na ilalabas sa kanila dahil sa pagkasangkot nila sa mga korupsyon sa mga flood control projects at pangungulimbat ng pera mula sa mga kickback ng national budget ng 2025. Bigo umano ang rally ng INC na gayahin ang 3 araw na EDSA Revolution 1 kung saan sa unang araw ay unti-unting dumadami ang mga tao hanggang sa halos sobra-sobrang tao na sa 2 araw kung saan kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Sa unang araw ng rally, ayon sa media estimates, ay mahigit 600,000 katao di umano ang dumalo sa 1 to 2 million na estimates at inaasahan ng INC na dadalo. At sa pangalawang araw ay nabawasan ang bilang ng mga taong dumalo. Wala din di umanong suporta ang mga retired military group ngayong rally. Kung kaya ay sobrang nabigo sina VP Sara at mga DDS group dahil mukhang walang patutunguhan ang kanilang isinagawang rally. Magandang araw, Pilipinas at mundo. O ito mga kabunyog mga kababayan mahaba-haba itong talakayan ko ngayon. Marami akong ikikwento sa inyo. Grabe. Ang init ng sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Ang nahaharap tayo ngayon sa mabilis na mga pangyayari sa politika. Kaya ang totoo, ang dami kong sinasagot na mga tanong. Pero sabi ko, hintayin nyo na lang yung live ko. Magandang araw Pilipinas at mundo. Ayan, mahaba ito. Dito, papaliwanag ko sa inyo. Ano kaya ang posibleng dahilan? Yung sa tingin natin totoong dahilan. Kasi ang sinabi ng Iglesia ni Cristo, doon sa kanilang statement, mga kabunyog mga kababayan, ayon sa pahayag ng kanilang spokesperson, hindi na nila itutuloy. Ayan, nakikita nyo dyan sa pagod na rin ang mga tao ayon kay Edwel Sabala, INC spokesperson. Kumbaga, pagod na raw ang mga tao sa pangatlong araw, yun yung paliwanag niya. Pero pag-usapan natin yan mga kabunyog. Yun nga kaya ang dahilan na pagod na, yun nga kaya ang dahilan, pagod na ang mga tao. Pwedeng isa yun sa dahilan. Tayo nga nagtataka rin bakit naman kasi 3 araw yan? Kung maghahayag lang naman sila ng kanilang saloobin, i-express lang nila yung kanilang stand sa mga maiinit na issues ngayon. Kaya nga rally for transparency and for a better democracy. Sa isang araw, tapos na yan. Kaya lang, bakit 3 araw? Bakit 3 araw? Kaya hindi mawala na ang iniisip ng, ang karamihan nag-iisip, mayroong ibang plano ito. Mayroong ibang plano ito, mga kabunyog mga kababayan.
Bakit mo gagawing 3 days? Kung gumagawa lang ng gano'n na 3 days, ay yung may plano na katulad ng EDSA. O di ba? Yung sa EDSA, unang araw, pagkatapos inaasahan nila sa sunod na araw madadagdagan ng tao. Tapos sa pangatlong araw madadagdagan pa. O yun yung ano. Yan yung plano. Bakit kailangang magtatlong araw? Pero ang tanong ngayon, bakit biglang inatras? Bakit biglang inatras? Ginawa na lang na 2 days. Pagkatapos ng pangalawang araw, pinutol na. Sa totoo, paunti na rin kasi ang tao eh. Paunti na rin ang tao. Nung unang araw, ang pinakamataas na estimate ng media, 650,000. Nung pangalawang araw, 150,000 na lang eh. 150,000 na lang. So kukunti na lang. So parang sa tingin ng iglesia, mukhang hindi naman hindi ito yung pinaplano na magti 3 days na tuloy-tuloy. Kasi dapat yung unang araw, halimbawa 650, sunod na araw 1 million, sunod na araw dapat mag 1.5 million, 1.8 million. Ang nangyari hindi paliit ng paliit. Nung unang araw ay 650,000, nung sumunod na araw 250,000. O bakit mo pa itutuloy yung pangatlong araw? Parang wala eh. Mahihirapan. Gumagastos lang silang malaki. Pati nga yung mga personal na pangangailangan ng mga miyembro nila, saan sila magsi-CR, kinakapos na sila sa portalets, siguro yung mga establishment sa malapit, hindi na rin sila kayang suportahan. Kaya na rin yan, totoo naman yun, pagod na rin sila. Kaya lang, kung nasunod sana yung plano, na sa unang araw, 650,000. Sa pangalawang araw, 1 million. Sa pangatlong araw, 1.8 to 2 million. O yun. Siguro, sila? Tama ka, Bray. 650,000 nung unang araw, ay 600,000, 150,000 nung second day. Baka nung third day, 50,000, mapapahiya na sila. Mapapahiya na sila. Kaya, saka, ang hirap na. Nakakaramdam na siguro ng yung mga tao, hindi na nila kaya. Pipilitin pa ba nila yon? Mapapahiya na sila niyan. Baka panipis ng panipis yung hanggang sa yung mga tao magreklamo na ng kanilang ang matutuwa lang diyan yung mga leaders. O kasi sila nasa hotel na naka-check-in sila sa Manila Hotel, malapit yan dun eh. Anyway, pero kung titingnan natin, ano pa ang isang bagay na sa tingin natin nagpabago ng plano ng Iglesia ni Cristo? Ang isang bagay pa dyan na nagpabago, doon kasi sa EDSA People Power Monument, mayroong rally din doon. Pero yung rally na yon, ng United People's Initiative. Ito yung mga pinangungunahan ng mga retiradong general at retiradong opisyal ng AFP. Pati yung grupo nila Jimmy Bundok, Trixie Cruz Angeles, nandun yung mga DDS. Nandun sila. Doon nag-rally yung mga DDS. Gusto sana nilang sumama doon sa Iglesia ni Cristo, pero hindi sila pinapasok kasi baka manggulo. Kaya ang ginawa nila, doon na lang talaga sa EDSA PPM. Pero ang plano rin ng EDSA PPM, ganun din. Sa unang araw, halimbawa, mga 300,000, sumunod na araw, 500,000, palaki ng palaki. Actually, ang plano nila, yung sa EDSA PPM at saka yung sa Luneta, pareho sa unang araw, hindi pa gaanong malaki. Sunod na araw, mas lalaki. Ang pinakamalaki na, yung pangatlong araw. Yun yung plano. Kaya lang, hindi. Yung rally sa EDSA PPM nung unang araw, mga hapon, 2,000 lang. Ang pinakamalaking bilang nila nung unang araw, November 16, 4,000. Walang nangyari. Yung inaasahan nila na dadami ang mga tao, wala. Kaya, sa bandang huli, yung Iglesia ni Cristo, parang wala, hindi na masusunod yung plano, nag-withdraw na sila sa pangatlong araw. Nag-withdraw na. At isa pa sana, nagpipilit sana yung mga DDS na kahit sa ikatlong araw, maging pa rin, huwag i-atras.
Lalo na nung naglabas na ng statement si Amy Marcos. So, pinipilit nung mga DDS na ituloy pa rin yung plano na yung inaasahan nila kasi mag-aano ng tao, bubuhos ang tao. Tapos ang military magwi-withdraw ng military support. Yun ang inaasahan nila eh. Kapag dumami ng dumami ang tao, padagdag ng padagdag ang tao, magwi-withdraw ng military support. Yun ang patutunguhan nila. Kaya lang, paano nga mangyayari yon? Yung Iglesia ni Cristo, pangalawang araw, mas bumaba pa ang bilang, nag-150,000. Tapos yung doon naman sa EDSA PPM, yung unang araw, pinakamalaki na nila, alas 7 ng gabi, 4,000. Nung sumunod na araw, nag-4,500. Pero, ano yun eh, ang layo doon sa tinatarget nila na 350,000 to 500,000. Kaya, ang inaasahan nila, kaya pa yan. O, nagsalita si Amy doon sa Iglesia ni Cristo. Linabas na yung lahat ng nila kay BBM, lalo na yung pagiging addict daw ni PBBM. Ang iniisip nila, yun ang magti-trigger. Yun ang magti-trigger ng day 3 na dadagsa ang tao. Yun ang inaasahan nila. Magti-trigger yun, dadagsa ang tao. Kaya lang, ang Iglesia ni Cristo ayaw nang sumama doon. Malamang, ayaw na nilang sumama sa mga day 3 na ganyan. Wala na eh. Wala nang mangyayari dyan. Tapos yung speech ni Amy, parang nagki-create na siya ng senaryo na pwedeng magkagulo yan. Kung matutuloy yung day 3. Tapos wala namang bilang. Parang kapahamakan lang yan. Kaya ang nangyari, nag-release ng statement ngayong araw ang Iglesia ni Cristo. Mga kabunyog, mga kababayan. May statement ang Iglesia ni Cristo ngayong araw lang. Ito yung kopya ng statement. Yan. Kalalabas lang nila ng statement. Ang sinabi ng Iglesia ni Cristo, ito. Iglesia ni Cristo statement on the conclusion of the Rally for Transparency and a Better Democracy. Ang pinaka-importanting bahagi sa statement nila na yan ay ito. Ang pinaka-importanting bahagi ay ito. Sabi sa GMA News, Iglesia ni Cristo's statement on the conclusion of the Rally against government corruption. Open quote. From the very start, we have stressed that we are against moves that are against the Constitution. Close quote. Brother Edwin Sabala, spokesperson. O yan. So, ibig sabihin, kung titingnan natin dyan, sa bandang huli, ayaw sumama ng INC doon sa day 3 na plano. Kung ano man yung pinaplano sa day 3, ayaw nilang sumama doon. Kumbaga, na yan, medyo magkakagulo yan kapag tapos wala naman silang bilang, ganun lang. Yung inaasahan doon sa EDSA PPM na malaki, wala naman. Yung 300,000, 500,000, wala naman. Kumbaga, mapapahamak sila. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang isang importanteng nangyari sa rally ng Iglesia ni Cristo, yung speech ni Amy Marcos. Yung speech ni Amy Marcos. Kasi, mga kabunyog, mga kababayan, ewan ko kung inaasahan ng Iglesia ni Cristo yon na ganun ang magiging speech ni Amy Marcos. Pero yung speech ni Amy Marcos, napakahaba. Mukhang mabigat yung niya eh. Mabigat yung speech ni Amy Marcos. Grabe, talagang ang buong topic ni Amy Marcos tungkol sa kapatid niya eh. Tungkol dun sa issue ng pagiging addict. Kinumpirma niya doon sa speech niya na totoo nga, mula pa daw pagkabata, mula pa daw nung nakatira sila sa abroad, hanggang sa mag-asawa, hanggang ngayon, yun ang kumbaga yung matagal ng gustong mangyari, yung matagal ng gustong mangyari ng mga ng anti-administration, mga pro-Duterte, na aminin ni Amy Marcos yung mga akusasyon nga kay PBBM na addict ito, yung bangag, kaya nga tinatawag nilang bangag. Sa pagkakataong ito, talagang yung buong speech ni Amy, 5 pages na speech niya, ang haba, tungkol lang doon sa issue na yon. Kwininto niya na mula pagkabata, pagbinata, ay addict si PBBM, hanggang mag-asawa, hanggang pati pala yung asawa, pati anak ni PBBM, yung first family, ay mga involved din daw sa droga. Yun yung ang inaasahan nila doon, bakit nagsalita ng ganun si Amy doon sa rally ng iglesia? Kasi nga,
paday daw na eh. Paday daw na, kumbaga pahupa na. Yung inaasahan nila na yung second day ay dadami ang tao, wala, hindi nangyari. So, ang inaasahan nila siguro doon, plan B. Kapag nagsalita na si Amy sa rally sa iglesia, inamin ni Amy yung pagiging addict ni PBBM, magagalit ang tao, magagalit ang military. Dadagsa ngayon lalo ang tao. Parang ganun yung nakikita ng yun ang nakikita nilang senaryo. Kumbaga, ito na yung hinihintay natin. Kumbaga nadagdagan pa. May dati na silang trigger, yung kay Saldico, pero parang hindi sumapat yung kay Saldico. Mayroon na naman silang bagong pasabog, yung kay Amy na. Ang inaasahan nila, dahil dun sa mahabang mga sinabi ni Amy, inamin ni Amy, ay magdadagsaan ang tao sa day 3. So, yun yung yan yung inaasahan nila na mangyayari. Kaya, ang problema sa Iglesia ni Cristo, ayaw na rin nilang sumama dyan sa ganyan. Kumbaga yung speech ni Amy, posibleng mag-create ng ng mga kaguluhan. Siguro nga, iwan ko lang kung alam ng Iglesia ni Cristo na ganun ang mga sasabihin ni Amy. Baka sila Marcoleta, alam nila yon. At nang mangyari yon, ayaw malagay sa alanganin ng Iglesia ni Cristo. Posible kaya yung day 3, hindi na nila tinuloy. Kasi pag yung pangatlong araw, uminit yon, baka may masakta na sa mga Iglesia ni Cristo members. Kumbaga, yung inaasahan na yung speech ni Amy ay magti-trigger yung inaasahan nilang destabilisasyon. Ang problema, sa part ng Iglesia ni Cristo, nakikita nila, malalagay sila sa alanganin. Unang-una, doon nag-speech si Amy sa kanila. Diba? Doon nag-speech si Amy sa kanila. Ang magiging issue dyan, bakit pinayagan? Kung nagkaroon ng kaguluhan ngayon, yung day 3, yung November 18, ang kaguluhan na yan ay pwedeng dulot ng speech ni Amy. At ang speech ni Amy ay nangyari doon sa rally ng Iglesia ni Cristo, ay malaki ang pananagutan ng Iglesia ni Cristo. Bakit pinayagan si Amy na ganon? So para hindi na maging kasangkapan ang Iglesia ni Cristo sa anumang kaguluhan na pwedeng makreate ng speech ni Amy, hindi na tinuloy yung day 3. Pwede yun. Ako, nakikita ko, ganun yun eh. Kasi nangyari na yan sa Iglesia ni Cristo noong 2001. Nangyari na yan sa Iglesia ni Cristo, yung EDSA 3. Nangyari na yan. Kasama rin ng Iglesia ni Cristo doon sa EDSA 3 na yun. Nagkagulo yun. Linusob yung Malacanang ng mga pro-Estrada forces. Nung mga unang araw, nandun pa yung Iglesia ni Cristo sa EDSA Shrine. Pero nung sumunod na araw, nang linusob na yung Malacanang, hindi na sumama yung Iglesia. So, pero siyempre, nadawit na yung Iglesia doon. Anumang kaguluhan na mangyari doon dahil kasama sila, dawit na sila. Mabuti sana kung magtatagumpay. Ay paano kung hindi? Kaya, ang dyan mga kabunyog, mga kababayan, sa parte ng mga DDS, kung sino man ang mga nagplano noon, ang inaasahan nila sa pangatlong araw ay magkakaroon pa rin ng buhos ng tao. Posibleng ang military ay mag-aksyon na. Kumbaga, sa tingin nila, ang magiging trigger na doon, yung speech ni Amy, yung mga ibinunyag ni Amy doon sa rally ng INC. Ang problema, sa part ng INC, mananagot sila doon. Bakit nila pinayagan si Amy magsalita noon? Kaya, kung magkakaroon ng kaguluhan sa pangatlong araw, mabuti kung magtagumpay. Paano kung hindi magtagumpay? Sinong mananagot? INC. Siyempre ayaw ng INC sa ganon. Ayaw ng INC sa ganon. Kaya para hindi na sila maging bahagi ng posibleng mangyari, maaga pa na yan, makontrol na yan, hindi na nila tinuloy ang day 3. Kulang ganun yung nakikita ko dyan. Kung yung unang araw sana, marami ang tao, yung ikalawang araw, napakarami pa ng tao, dumami pa, ganun din yung sa EDSA PPM, okay lang yan mag-isip sila ng kung anuman
para mapatalsik ang administrasyon. Pero sa ganung sitwasyon na day 2, walang tao, kumunti lalo. Tapos yung sa EDSA PPM na sama daw doon ang Jesus is Lord, kasama ang Kingdom of Jesus Christ, pati PDP laban mga supporters, magrarally na daw doon. Wala naman eh. Kaya ang nangyari dito, ipipilit pa rin sana sigurong ituloy ang day 3 kung sino man ang may plano noon, yung mga destabilisasyon. Kaya lang, wala na eh. Sa tingin ng Iglesia ni Cristo, wala na yung yon. Mahirap lang mangyari yon. Ang kanila mismong bilang, lumiit na eh. 150,000 na lang. Paano sa day 3 kung 50,000 na lang? Tapos magkakaroon pa ng kaguluhan. Ay malalagay sa alanganin ang Iglesia ni Cristo. Kaya, sa tingin natin, dahil iniisip nila yung senaryo na posibleng magkaroon ng mga kaguluhan, hindi na nila tinuloy ang day 3. Kaya kulang ito opinion ko sa mga nangyari na yan. Kaya yung nakita nyo naman yung statement ng Iglesia ni Cristo na nilabas. Actually, dalawang purposes na lang, no? Foreign assisted projects and modernization, hindi na ho kailangan i-prioritize. No? So pagpasok ko ng mga new and additional revenues, doon na sila pupunta. Pero meron pa po tayong dinilit, Mr. President, sa unprogrammed appropriations. Ito po yung strengthening assistance for government social programs, 45 billion. Program on risk management, 3.6 billion. Refund of the service development fee for the right to develop the Nampidai property sa Tokyo, Japan, 210.6 million. At saka yung insurance premium po ng sa ating mga government assets, 2 billion, Mr. President. Maybe you know why these funds for these programs under the UA deleted, Mr. President? So pagdating po doon sa sagip, tinanggal na ho natin yan dahil yung mga pangangailangan po ng ahensya ay nakalagay na po sa program appropriations. So that's one reason kaya ho natin tinanggal. The rest po ay tinransfer rin ho natin sa program appropriations po. So itong mga items na ito, except for yung refund of service development fee, kasi itong service development fee sa right to develop the Nem Panday property in Tokyo, Japan, may kaso pa ho ngayon. So, hindi pa ho naman kailangan ibalik until ma-resolve yung kaso. The rest, nasa program na ho siya. Doon po sa ating property sa Japan, Mr. President, will this not risk violating contractual obligations that might affect diplomatic commitments related to this project? So far ho kasi meron pang litigation ho ngayon. Pwede ho tumagal yung litigation. If ever na magkaroon ng resolution, pwede naman ho kunin sa contingent fund. Pero meron pa pong na-delete, Mr. President, yung unprogrammed appropriations na 2 billion allocation for Marawi Seeds Victims Compensation Program. Ang ibig po bang sabihin nito, Mr. President, yung budget po for compensation o reparation doon sa internally displaced persons doon sa Marawi Seeds as mandated under Republic Act 11696 at yung Compensation Act for 2022, sana po natin kukunin po ang magiging funding ng dalawang batas na to, Mr. President? Actually, meron na ho siyang existing sa program, about 1 billion po. So itong unprogram is karagdagan. So linipat ho natin additional 1 billion to the program. So 2 billion na po yung kanilang appropriations for that, Mr. President. 2 billion pesos na po. Related po dun sa pinag-uusapan nating mga geotag and real-time coordinates po sa DPWH, meron din pong kaparehong programa ang DBM. Tinawag po nilang Digital Imaging for Monitoring and Evaluation Project, DIME.
Ah, paano kaya po ito, hindi kaya mag-overlap na naman po ito sapagkat, yun nga po, pinagsisikapan nating ayusin yung application ng DPWH, tumutulong na po yung Philippine Space Agency, pagkatapos meron pa pong Project DIME ang DBM. Hindi kaya mag-overlap ito, Mr. President? Tama ho kayo, Senator Marcoleta. In fact, yan rin ang notice ko. Magkasama nga ho tayo doon sa Philippine Space Agency at pareho tayo nagmungkahi na magkaroon ng satellite imaging yung Philippine Space Agency dahil meron na tayong mga satellites na nasa space. So yan ang gagawin po ng DepDev to integrate all of this mapping kasi marami nga ho, may NAMRIA, may DNR, merong DBM, ngayon DPWH magkakaroon. So pare-parehong mapping at geotagging activities ang gagawin nila. So ang DepDev ngayon may plano na gawing integrated para iisa na lang, no? Pare-parehong mapang gagamitin nila real time at hindi masasayang yung pera natin kasi allocate tayo ng pera, nag-allocate tayo ng pera sa iba't ibang hensya, pareho naman ang ginagawa. So hindi na po natin babudgetin yung Project DIME, Mr. President. Meron ho siyang budget na 9.6 million, Mr. President, sa this coming 2026. So, but ang direction po is to integrate all of the mapping activities ng national government. No? Pero po yung kanyang layunin, Mr. President, geotag din. Yes, the same. Pagkatapos real time. Correct, the same ho. O baka mag-overlap. Definitely. Ako yun rin po ang aking tingin. So, but yun po ang direction is to have a convergence po ng all the geotagging and mapping activities. So, hindi na po tayo maglalagay ng mga pondo sa iba't ibang ahensya na meron pong geotagging and mapping activities. Dapat isa lang po. Ang proposal po is under DepDev. No? So, yun po yung proposal. Salamat po, Mr. President. Noong pong nakaraang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Dahil nga sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sang-ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya Kaya ako gusto po natin tinatanong, pumisita. ay alam ko pong kaibigan nyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So kung pag-usam po yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo pero talagang bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, bakit po 24.95 tons kaagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President?